Ano ko kakalma kung ganito ang aabutan ko? Kaya sumagot ka, Randy. Tinatanong kita, totoo ba sinanla mo titulo ng bayat lupa natin? Larry, huminahon ka muna. Mamaya na kayo mag-usap. Huwag ka muna makialam dito, Lita. Kinakausap ko tong anak kong walang hiya. Pero makakasama sa'yo ang magalit ng husto. Pakiusap naman, Larry. Mamaya nyo na pag-usapan yan. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka rin sa biyahe. Sinabi ko huwag ka muna makialam dito. Ano? Pagtatakpan mo na naman ba ako? Matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Oo. Pero hindi ko na sinabi sa'yo dahil nga alam kong nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kung sakaling nalaman mo kagad, baka kung mapano ka naman habang nasa Qatar ka. Hindi ko gustong pagtakpan ang ginawa ng anak mo. Pero kapakanan mo lang ang iniisip ko. Hindi, Lita. Ang tagal niyo akong pinagmukhang tanga. Halos maganda ko ba ako sa pagtatrabaho sa Qatar dahil gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Pero nilulustay niya lang pala lahat ng pinagpaguran ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At alam mo lahat ang nangyayari pero hindi mo sinabi sa akin. Naku. Patawarin mo ako, Larry. Ayoko lang naman na may mangyaring masama sa'yo habang malayo ka sa amin eh. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Ba't di mo siya napigilan? Ang laki ng tiwala ko sa iyo na mababantayan mo siya maigi. Pero pinabayaan mo siya mapariwara. Pa, tama na! Oo na! Oo, sinanla ko ang titulo ng bayat lupa natin. Pero photocopy lang yung binigay kong kopya sa kanya. Nasa inyo pa rin naman ang original, kaya atin pa rin tong bahay. Di nyo kailangan magalit kay Yaya. Dahil ako ang mapilit at di ako nakinig sa kanya. Walang hiya ka? Nangangatwiran ka pa? Alam mo bang, dugot pawis ang ipinuhunan ko para sa bahay na to? Tapos, Larry! Pa! Larry! Larry, ano ba nangyayari sa'yo? Larry! Tulungan ninyo kami! Ano nangyayari kay Papa? Tulungan ninyo kami! Randy! Tumawag ka ng tutulong sa atin! Maghanap ka ng sasakyan, dalian mo! Kailangan nating dalhin sa ospital ang papa mo! Yaya, may sakit ba si Papa? Larry! Larry! May sakit ba siya sa puso? Ano? Masaya ka na ba? Papa mo ang magiging kapalit ng lahat ng kalokohang pinaggagawa mo! Sinabihan na kita eh! Pero hindi ka nakinig! Yaya, di ko alam na may sakit si Papa. Di ko alam. Alam mo na may dinaramdam ang papa mo. Pero mas importante sa'yo ang sarili mo. Ang mga luho mo. Makasarili ka, Randy! Makasarili ka! Papadudot na isugod nga namin si Papa sa ospital pero dead on arrival na raw siya, sabi ng mga doktor. Sinubukan pa nilang i-revive ang katawan ni Papa at habang ginagawa nila yon ay umiiyak lang kaming pareho ni Yaya Lita at ako naman ay tahimik na nagdarasal sa Diyos na huwag muna siyang kunin sa akin, sa amin. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal at gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit pa araw-araw akong humingi ng tawad sa kanya ay gagawin ko. Basta mabuhay lamang si Papa. Gusto kong bumawi sa kanya, Papa Dudut. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya at kay Yaya Lita. Halos napahagulhol kaming pareho niya. Yan ang umabot na sa halos 18 minutes na nire-revive nila si Papa at wala pa rin po itong response. Nagpatuloy pa rin ang mga doktor sa pag-revive kay Papa pero matagal at halos kalahating oras na ay huminto na sila at sinabing wala na silang magagawa pa. Nakiusap pa kami ni Yaya sa kanila na kung pwede ay ulitin nila ang pag-revive kay Papa pero yun na raw ang pinakamahabang oras na pwede nilang gawin sa procedure na yon. Papa Dudut, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ng mga doktor na wala na nga si Papa. Naisip ko na marahil ay galit ang Diyos sa akin dahil hindi niya dininig ang panalangin ko na mabuhay si Papa. Pero ako ang may kasalanan. Bakit si Papa ang kailangang magbayad sa lahat ng pagkakamali ko?
Bakit hindi na lamang ako pinarusahan ng Diyos? Halos magka-mental breakdown ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, habang si Yaya naman ay parang mahihimatay na. Dahan-dahan siyang lumapit noon sa wala ng buhay na katawan ni Papa at humaguluhol ng iyak. Napaluhod na lamang ako sa malamig na sahig ng emergency room at tulala lamang na nakatingin kay Yaya na mahigpit na nakayakap sa bangkay ni Papa. Gagamitan ko ba ng bleach at detergent? Domex dapat. Unstoppable linis with bleach at detergent duo. Domex. Pag di okay ang tiyan, apektado pati ang katawan. Kaya upgrade to Dutch Mill Delight. The only probiotic drink na may prebiotics that help multiply and strengthen good bacteria. For stronger gut health and immunity, upgrade to Dutch Mill Delight. For after shaving, Microcycle Active that goes deep. With Nivea Extra Bright. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Nag-uusap pa lamang kami ni Papa habang galit na galit siya sa akin. Tapos bigla na lamang siyang inatake sa puso at isinugod sa ospital. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lamang ay mawawalan ako ng ama. Ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paul si Yaya habang mahigpit na yakap ang malamig na katawan ni Papa. Alam ko kung gaano siya nasasaktan sa pagkamatay ni Papa at naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya dahil ako man ay sobrang nasasaktan dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko magawang lapitan ang wala ng buhay niyang katawan, Papa Dudut, dahil sobra akong nagigilty. Hindi man direkta ay pakaramdam ko ay ako ang pumatay sa kanya. Namatay si Papa nang dahil sa pagiging makasarili at pagiging irresponsable kong anak. Lumaki ako na hindi ko siya kasama pero ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. At bigla na lamang nag-rewind ng mga alaala ko kay Papa noong nabubuhay pa siya. Mga alaala noong mga pagkakataong pinapadala niya ako ng laruan noong bata pa ako kapag sinasabi kong malungkot ako. Mga oras na masaya kaming magkausap sa video call tuwing birthday ko. Hanggang sa lumaki na ako at nagminata ay hindi nagkulang si Papa na ipakita at iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Walang pagkakataon na humindi siya. Napadalhan ako ng kung anuman sa tuwing may hihingin ako sa kanya. Kaganyang pinapadala lahat ng gusto ko at kailangan ko kahit mamahalin pa ang mga yon. Kung kinakailangan na mag-overtime siya sa trabaho ay ginagawa niya basta maibigay lamang ang lahat ng gusto ko. Lagi nga niyang sinasabi sa akin noon na wala lang sa kanya ang pagod sa pagtatrabaho at pangungulila sa kabila ng pagiging malayo niya sa akin. Basta makita niya lamang na masaya at sagana ako sa buhay. Doon ko lamang na-realize kung gaano ako kawalang kwentang anak, Papa Dudut. At totoo nga ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Nakita mo na ang ginawa mo? Tingnan mo. Wala na si Larry. Wala na ang papa mo, Randy. Sorry pa. Sorry. Patawarin mo ako pa. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad. Hindi ka na niya maririnig. Anong klase kang anak? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo at paalala. Hindi kami nagkulang ng papa mo sa iyo. O ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Hindi mo man lang siya kinumusta nung nasa abroad siya. Hindi mo man lang itinanong sa kanya kung ano yung kalagayan niya doon.
Kasi ang iniisip mo lang ay ang mga bagay na ibinibigay niya sa'yo at ang perang ipinapadala niya sa'yo. Pero ni minsan, hindi mo naisip ang papa mo kasi makasarili ka. Opo, Yaya. Naging makasarili ako. Patawarin niyo po ako. Sorry pa. Ang sama-sama ako, anak, sa inyo. Patawarin niyo ako. Alam mo, nung iniwan ka ng mama mo sa akin, sobrang nagpasalamat ang tatay mo sa Diyos. Kasi kung pati raw ikaw ay nawala sa kanya, baka hindi na talaga niya kayanin. Lagi ring sinasabi sa akin ng papa mo na hindi niya hahayaang makaramdam ka ng pagkukulang sa pagkatao mo. Kaya pinunan niya lahat ng buwang na iniwan ng mama mo. Pero malas niya lang na ikaw ang naging anak niya. Dapat talaga, isinama ka na lang ng nanay mo nung umalis siya. Hindi nararapat sa tatay mo ang magkaroon ng anak na katulad mo. Kaya nga nagsisisi na po ako. Sana mapatawad niyo pa po ako ni Papa. Alam ko huli na para humingi ako ng tawad. Pero paulit-ulit po akong hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ganun kadali yun, Randy. Na kapag humingi ka ng tawad ay maaayos na ang lahat. Hindi ganun yun. Hindi yan pambura na kapag nakagawa ka ng pagkakamali, mabubura mo. Alam ko po na malaki ang kasalanan ko. Pero sana po mapatawad niyo ako. Hindi ko gusto mamatay si Papa. At lalong di ko gusto na mawala ng ama. Nagkakaganyan ka lang kasi wala ka nang lulustayin na pera. Wala nang magbibigay sa'yo ng mga bagay na gusto mo. Hindi mo man lang ba naisip ang sakripisyo ng papa mo para mabigyan ka ng magandang buhay? Nakuha mo pa talagang ipagmalaki na para sa'yo naman ang ginagawa niya? Oo nga, para sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan at sinayang mo lang. Naiintindihan ko na po lahat, Yaya. Sigsisi po ako ngayon dahil di ko talaga alam na aabot sa ganito. Kung nakinig lang po ako sa inyo noon. Sinabi ko na sa'yo noon pa na laging nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi ka nakinig. Ano pa ba ang magagawa ng paghingi mo ng sorry ngayon? May babalik ba niya ng buhay ng papa mo? Babangon ba siya sa kinahihigaan niya ngayon? Hindi, Randy! Hindi! Sinayang mo lang lahat ng sakripisyo ng papa mo para sa'yo! Masyado ka nagpalamon sa mga makamundong bagay at nagpadala sa buyo ng barkada mo na wala namang naidulot na maganda sa'yo. O nasan sila ngayon? Yung barkada mong nandyan lang kapag may pakinabang sila sa'yo, pero sa oras ng pangangailangan, hindi mo malapitan. Tanggap ko na po lahat ng mga pagkakamali ko. Sana bigyan niyo po ako ng chance na itama ang lahat ng yun. Ano pa ang silbi? Wala na ang papa mo. Magbago ka man, huli na ang lahat. Hindi na niya makikita ang pagbabagong sinasabi mo. Yaya, please. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan mo ako. Wala na si Papa. Ikaw na lang ang meron ako. Gabayan mo ako katulad ng dati. Mahal kita, Randy. Sa'yo ko binuhos lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga anak ko. Dahil sa kagustuhan kong bigyan sila ng maayos na buhay. Tiniis kong malayo sa kanila. Nakontento na lang ako na nakakausap ko sila sa telepono. Pero ngayon naisip ko, tama ba na ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pagmamahal na yon?
Sorry, Yaya. Di ako naging mabait na alaga sa'yo. Binaliwala ako ang pagmamalasakit mo sa amin ni Papa. Hayaan mo akong bumawi, Yaya. Sa inyong dalawa ni Papa. Wala na akong rason para manatili pang kasama mo. Patay na si Larry. Simulat sa Paul, siya ang amo ko. At ngayon, wala na siya. Tapos na rin ang trabaho ko. Yaya, please. Huwag mo akong iiwan. Wala na si Papa. Sali na sa Royal Collect and Win. Collect 6 caps and redeem daily. From the #1 multivitamin brand, Centrum Kids Gummies. Multivitamin gummies, so yummy! Full of nutrients for growing kids. Centrum Kids Gummies! Mahalagang paalala, ang Centrum Kids ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ano na mangyayari sa akin pag nawala rin kayo sa akin? Alam ko, selfish ko para sabihin to. Pero kailangan ko kayo. Di ko kaya mag-isa, Yaya. Matanda ka na. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi habang buhay may aalalay sa'yo at gagawa ng mga bagay para sa'yo. Kung meron kang gusto, paghirapan mong kunin yon. Hindi sa lahat ng oras may mag-aabot at magbibigay sa'yo nun. Tandaan mo, lahat ng bagay na gusto mong makuha, pinaghihirapan. Hindi yan kusang darating sa'yo at babagsak mula sa langit. Papadudodong ko lang naalala lahat ng mga pangaral ni Yaya sa akin.